Mga boss, alam niyo naman siguro ang Ilog Pasig. Pero alam niyo ba ang mga kwentong napapaloob dito? Ito mga boss ay urban legend. Ibig sabihin mga kwentong nagpasalin-salin. Hindi ko po sinasabing ito ay totoo. Bagkus ito ang mga kwento na minanap pa natin sa ating mga ninuno. Ayon sa kwento, nung unang panahon daw, merong magkasintahan na mahal ang isa't isa. Isang gabi, nagdesisyon silang tumakas. Gamit ang isang bangka, lumayag sila sa isang ilog. Subalit nagkaroon ng hindi inaasahang disgrasya at ang lalaki ay nahulog sa bangka. Dahil sa hindi marunong lumangoy, unti-unting lumubog ng lalaki habang tinatawag ang kanyang kasintahan. Paz Sikeme, o ang ibig sabihin ay Paz help me. Paulit-ulit niya itong sinasambit hanggang sa lumubog na ito ng tuluyan at ang huling salitang nabanggit niya ay Paz Sig. Ayon sa alamat, ang ilog daw ay gawa ng isang napakalaking ahas na nakipagsundo sa mga Tsinoy at mga lokal na mga ngalakal. Dahil wala pang ilog noon, ang mga mangangalakal ay laging dinadala ang kanilang mga gamit mula Manila papunta sa Laguna. Kaya nagbigay ng suwestyon ang ahas. Nagagawa nga siya ng isang ilog at magagamit ang mga ito ng kanilang mga bangka para sa mas mabilis na biyahe. Siyempre, hindi naman libre ito. Meron itong kapalit. At ito nga, ang kanilang kaluluwa. Nagdiskusyon ng mga mangangalakal at karamihan sa kanila ay pumayag. At yun nga mga boss, kung papaano nagkaroon ng Pasig River ayon sa alamat. Ang buhayang bato ay isang tanyag na alamat. Kwento ito ng isang mayamang Chinese na hindi noon naniniwala sa Diyos at nagsasabing hindi rin siya natatakot sa mga buhaya. Isang araw, habang nangangalakal sa Ilog Pasig, isang napakalaking buhaya ang gumimbal sa kanya. Akmang kakainin na siya nito nang bigla siyang manalangin kay San Nicolas para iligtas siya. Tininig naman ang kanyang panalangin at ang buhaya ay naging bato. Matapos nito, naniwala na siya sa Diyos. Isa pang alamat ay tungkol sa isang prinsesa na si Dana. Tuwing umaga, lagi siyang pumupunta sa bato ni Bathala na may daladalang mga bulaklak at nagdadasal dito para sa hari ng mga araw. Matapos magdasal ay naliligo ito sa ilog. Isang araw, ang hari ng mga araw ay pinuntahan siya at nakipagtalik dito. At siya nga ay nabuntis. Noong nalaman ito, pinaalis siya sa kanilang kaharian. Subalit ilang araw matapos nito, ang mga bulaklak sa tabing ilog ay nagsimatayan. Dahil dito, pinabalik siya para ipagpatuloy ang kanyang ritual sa hari ng mga araw tuwing umaga. Isa pang tanyag na kwento ay tungkol kay Doña Jeronima at ang kanyang kuweba sa Guadalupe. Noong kabataan ni Doña Jeronima, mayroon itong kasintahan na siya namang pinadala sa Maynila para mag-aral. Bago sila nagkalayo, pinangako ng lalaki na pakakasalan niya si Jeronima. Subalit, hindi na bumalik pa ang lalaki. Si Doña Jeronima hindi naman sumuko, pagkus hinanap niya ang kanyang kasintahan. Nagkulat na lamang siya nang malaman niya ang kanyang kasintahan ay isa ng arsobispo na siya nagbigay sa kanya ng kanyang kuweba para maging sanktuaryo nito. Ayon sa kwento, si Doña Jeronima ay binabato ang kanyang maruruming plato sa ilog at pagbalik nito sa kanya ay malilinis na. Ang alamat na ito mga boss ay nasa El Filibusterismo. Ang white lilies ng Quiapo ay pininiwala ang simbolo ng kapayapaan, katahimikan at pagkakaisa. Isang leader na nagngangalang Loku ang namamahala sa lupain at nagkaroon ito ng ibang paniniwala sa ibang mga Diyos. Nung inatake sila ng mga dayuhan, si Loku ay hindi nakahiling ng pagpala sa kanilang mga anito at dahil dito, natalo sila. Ang mga kawal ni Loku ay tinapon sa mga ilog kung saan andun ang mga lilis at nabahiran ito na dugo. Simula noon, wala nang lili sa Quiapo. Ayan mga boss ang alamat patungkol sa Ilog Pasig.
Inuulit ko po, ito ay isang alamat na nagpasalin-salin, isang kwento na minana natin mula sa ating mga ninuno. Hindi po ibig sabihin ang mga kwento nito ay totoo. Kung gusto niyo pong i-download at i-share ang video at i-post sa Facebook, please do so. Pero I would suggest po sana na have them check the channel out o i-link niyo po ang YouTube channel na to. Kung meron naman pong questions, wrong information sa video, comment it out mga boss and I will compile and pin it. Hindi naman po kasi ako perfecto, so meron time na magkakamali talaga ako. Sa mga may gustong i-topic, please see the request form po na nasa description. Minsan kasi nawawala na sa kawalan ng mga request kapag nasa comment section lang. Kaya naglagay po ako ng request form para mas malinis ang mga requested topics. Again, maraming salamat mga boss.